Hi guys! So, magko-comment lang din ako dun sa mga nagte-trend na piliin mo yung Pilipinas, yung mga nagko-comment dun sa gumagawa ng trend na piliin mo yung Pilipinas na mga OFW na nagre-react. Kasi sa totoo lang, may point talaga yung mga sinasabi nila. Like, example, paano mo daw pipiliin yung Pilipinas? Yun nga, dahil sa baba ng sahod. Totoo naman eh. Actually, totoo talaga siya kasi yun talaga yung realidad. Pag sa Pilipinas ka, like mag-factory worker ka, sasahod ka ng 400 a day. Kakaltasan pa yun ng sasahod ka Sinas katapusan sa kakaltasan ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, pamasahe mo pa, pagkain mo pa, upa mo pa sa boarding house kung nangungupahan ka, kuryente, tubig. Tapos, swerte mo lang kapag single ka, kahit nga single ka, pahirapan, di ba? Pang shampoo mo, pang conditioner mo, pang lotion mo, pang sabon mo. Di ba, alam mo yun, yung mga pang personal hygiene mo pa lang. Magkano na yun sa kada buwan, 'di ba? Kahit pa sumahod ka ng 15,000, siguro 12,000 a month, kulang na kulang talaga. Talagang magkakanda utang-utang ka. Lalo na kung maluho ka pa, gala ka ng gala, mabarkada ka. Hindi talaga. Tapos lalo na siguro yung may mga anak, 'di ba? Kasi single pa lang, experience ko naman din mag-factory sa Pilipinas, talagang hindi talaga sasapat kahit single ka, kahit hindi ka masyadong magastos, hindi ka masyadong maluho o ano, hindi talaga siya nagsasapat. Hindi ko lang alam, siguro yung iba dumidiskarte lang talaga, nagtitinda ng kung ano-ano extra. Siguro ganun, diskarte lang din talaga, pero hindi talaga. Madalas kulang, nagkakanda utang-utang ka pa. Lalo na pag may mga emergency, di ba? Hindi mo naman maasahan yung yung sa PhilHealth, di mo naman agad-agad naaasahan yung pag may emergency. So, ganun. Sa realidad ng buhay, dito sa Middle East, kahit dito man lang sa Middle East, sasahod ka 18,000 or 20,000 a month. Swerte mo kapag libre ka sa pagkain, buo mo yung sahod mong makukuha. Pag libre ka sa mga personal hygiene mo, ang laking tulong. Libre ka internet, ang laking tulong. Pero syempre, malas-malas mo din kapag sagot mo yung internet, sagot mo yung personal hygiene mo. Yung pagkain mo, mapapabili ka pag medyo madamot yung among. Pero para-paraan lang, hindi naman din lahat ng employer naka-CCTV, hindi rin naman lahat madamot. Pero kahit papano, 'di ba? Nagkakasya yung sinasahod natin dito, or kahit minsan nagkakanda kulang-kulang man. Pero alam mo yun, parang kahit 24/7 yung trabaho mo dito kumpara dun sa Pinas na 8 hours, 12 hours a day. Kaso minsan yung OT, thank you lang. Parang mas okay pa din talaga dito sa abroad. Kasi ewan ko, simula nag-factory worker din ako ng matagal na panahon sa Pilipinas. Tapos nagpa siya akong mag-DH. Kahit na sa Pilipinas ang dami ko ng trinay na trabaho, kaya kong kumita naman ng medyo malaki, sa totoo lang. Pero hindi talaga siya nagsasapat. Sapat lang siguro sa pang-araw-araw, pero ganun lang yung status mo. Siguro swerte ng mga pinapalad na pag dumidiskarte, lumalago yung negosyo, ganon. Siguro tiyagaan na din. Pero kasi, nung trinay ko din magtrabaho dito sa abroad, nung bumalik ako ng Pilipinas, nagtrabaho ulit ako sa Pinas. Sa totoo lang, nagtrabaho ulit ako sa Pinas kasi trinay ko ulit. Kasi parang sabi ko, dito muna ako, try ko ulit. Pero wala talaga, hindi talaga ako maabot sa point na nakokontento ako doon na okay na to, dito na lang siguro ako. Kapag umaabot kasi sa point na nagigipit na ako, na nagkakanda utang-utang na ako, parang balik na lang ulit ako doon. So nandito na ulit ako sa abroad. So parang mahirap talaga kahit gusto mong piliin pag may mga circumstances na kinakailangan kumita ka ng mas malaki. Tapos, yun na yung nakasanayan mo, yun na yung paraan na gusto mo. Yun. Kasi kaya naman magnegosyo sa Pilipinas kung tutuusin. Pero ewan ko, gusto ko siya, oo, pero hindi ko pa nakikita yung sarili ko na gawin yun. Siguro, ewan ko ba, kaya naman sa totoo lang, kaya natin kumita sa Pilipinas kung matyaga ka magnegosyo. So, pero sa ngayon,
pipiliin ko muna dito sa ibang bansa. Kahit walang day off, kahit hindi malaya, kahit hindi ko nagagawa yung mga hilig ko, yung mga gusto ko. Parang mas mas dito na ako nasanay sa ganitong sitwasyon, sa ganitong trabaho. Kasi sa Pilipinas, nandun lahat. Nandun talaga ang saya, ang tunay na saya. Pipiliin ko pa din umuwi at uuwi pa din ako sa Pilipinas syempre. Pero sa usapang trabaho, kung magtatrabaho lang din ako, siguro dito na talaga. Dito na lang sa ibang bansa. Inisip ko pag nag-for good ako sa Pilipinas, siguro dun. Magbi-business na lang talaga ako pag gusto ko nang mag-for good. Pero yung magtrabaho pa sa mga kumpanya sa kung anong klase ng trabaho, hindi na. Hindi ko na gagawin yun. Pag kasi parang na-try ko na mag-stay tapos magtrabaho ulit. Wala eh. Yung pa din, ganun pa din. Ewan ko ba, bumalik pa rin ako sa ganong sistema or ganong sitwasyon. Mas pinili ko pa rin umalis kasi nga, nagkakanda utang-utang lang ako kapag nandun ako, kapag dun ako. Wala talaga. At least dito kahit sabihin kong wala pa akong napupundar na ganun, wala pa akong kinikita o naiipon na ganun kalaki. Kahit ganito na kalaki yung kinikita ko. Para sa akin, sobrang blessed na ako na kada buwan na ibibigay ko yung pangangailangan ng magulang ko habang nandyan pa sila. Na napagkakasya ko pa rin, nagsasapat pa rin yung kinikita ko para sa kanila. Kumpara dati na halos wala akong may aabot sa kanila kasi yung sahod ko sapat lang sa kinsenas katapusan na budget ko. So yun, at least dito kahit wala akong mapundar, wala pa akong napupundar or wala pa akong perang naiipon na malaki, na ibibigay ko yung pangangailangan nila at nagkakasya sa bawat sahod ko. Yun lang, wala akong malaking utang na iniisip. Kada sahod na babayaran. Nagkakautang pa din naman ako pero hindi na ganun kalaki or hindi na ako nai-stress kakaisip kung saan ako kukuha ng pambayad tapos magkakasya sunod na sahod yung budget na hindi na ulit ako uutang. Yun lang. So, yun lang. Pipiliin ko pa rin ang Pilipinas. Uuwi pa rin ako doon kasi syempre, doon talaga, nandun ang tunay na saya, nandun yung pamilya mo, paano hindi mo pipiliin. Pero kung sa usapang pagtatrabaho, dito muna tayo.